Day in my life as a first-time mom dito sa Amerika. Alam mga me, today is kakatapos ko lang gumawa ng sandwich ni Kano and papunta na siya sa kanyang trabaho. Nandito kami ni William sa labas dahil everyday talagang ito na yung hinahanap ni William, yung magstay dito sa labas. Nakaganito ako kasi may sakit ako. Meron akong flu. So it's my 2 days na nagka-flu. At nagmamasa ako kasi ayaw ko mahawaan si William. Ganito talaga tayo mga mino. Kapag ang isang ina ay nagkasakit, ginagawa pa rin niya ang kanyang trabaho bilang isang nanay at bilang isang asawa. At habang ako ay nagliligpit ng aming bed, nandito si William sa kanyang crib. Dito ko siya nilalagay para maging safe siya at hindi siya malaglag. Nilipat ko siya sa bed para i-check ang kanyang temperature kasi baka magkalagnat siya or nahawa siya sa akin. Buti na lang hindi nahawa si William sa akin. Malakas talaga ng resistensya pag baby pa. Malakas sila at hindi sila madaling magkasakit. Normal naman ang kanyang temperature. At sa mga oras na ito, 9 a.m., humingi na si William ng kanyang gatas at tinitimplang ko siya. So nag-change pala ako ng gatas or formula from Infamil to Malac dahil nga sa gusto kong magkaroon din siya or makatikim din siya ng ibang nutrients from milk rather than only one formula. So, ang Similac kasi is with iron. Kaya tinry ko siya dito sa Similac. Talagang itong si William na to, ang batang to talaga ay may pagka-Pilipino talaga. Dahil baka mo, yung gatas niya, ay palaging may extra. So, yan yung tira-tira niya talaga. Talagang may tira yan kahit konti. Ugaling Pilipino talaga. Pero wala akong magawa kahit naipapilit ko sa kanya, ayaw na niyang inumin. Sobrang mahal pa naman ang kanyang formula. Biruin mo, within 2 weeks, nakakaubos siya ng $100 budget sa formula lang niya. Hindi ko na kasi siya masyadong nabi-breastfeed kasi wala nang lumalabas na gatas sa akin. Kaya more on formula na talaga siya. While he's taking his milk, natulog yan siya. Ito yung first nap niya in the morning. At habang nagnanap si William, gumagawa ko ng konting gawaing bahay kasi naglinis na ako kagabi. Before ako matulog mga boss, mga me, is naglilinis talaga ako. Niwawalis ko talaga yung floor at minamop ko na para wala nang dumi kinabukasan kasi mas easier for me to clean during the night. And then tapos kumain lang ako ng sandwich. 10:30 is gumising si William at niliguan ko siya. Araw-araw ko kasing pinapaliguan si William kasi para fresh siya at yun yung din sabi ng kanyang pedia. Kung pwede din daw, i-bath din siya sa gabi before matulog para magiging routine ito ng bata. Dito talaga naubos yung oras ko sa pag-aalaga kay William simula sa umaga hanggang sa gabi. Naubos talaga yung oras ko sa kanya kasi gusto ko alagaan siya while maliit siya at hanggang kailangan niya. Kahit masama na yung pakiramdam ko dito para na akong mahihilo, go pa rin tayo. Bilang nanay, talagang ito yung ating role na alagaan ng ating mga baby at ang ating mga anak. Totoo nga yung sabi nila sa likod ng mabango at malinis na baby is yung nanay parang mukhang ewan. Around 11 a.m. nagnap muna ako or nag-rest muna ako kasi hindi ko na talaga kaya at pinatami time ko muna si William para naman magkaroon siya ng activity for today kahit may sakit ako. Ito yung gustong paraan ni William na mag-tummy time. Ayaw niya yung nakahiga lang or naka-tummy time lang sa flat surface, umiiyak siya. 11:30 humingi na naman siya ng kanyang gatas at ganitong oras ko lang talaga siya na napuputulan ng kuko. Bakit kaya ang mga baby is mabilis sumaba ang kanilang mga kuko? Halos every day or halos every other day pinuputulan ko siya ng kuko. Pagkatapos niya uminom ng gatas is kahit tulog na siya, pinaburp ko talaga siya kasi minsan hindi siya makahinga kapag hindi siya naka-burp. Talagang yun yung ginagawa ko. Hindi siya nakita ko yan minsan siya na hindi siya makahinga, parang nalulunod siya sa gatas. At ngayon is nakatulog na siya and may panahon na akong kumain. Dahil may sakit ako, nag-crave ako ng soup at wala akong ibang magawa na mabilisan kaya gumawa ako ng noodles. Ito pala ang kanilang ramen dito. So mga mino, kahit nandito tayo sa Amerika, akala mo masarap na yung buhay, masarap yung pagkain. Minsan, ganito lang din yung kinakain ko, noodles lang. Pagising ni William around 2:30 is nilagay ko sa kanyang, siya sa kanyang palaruan at while nanonood ng kanyang favorite na nursery rhyme para naman ako makapaglinis ng kanyang bottles. While busy si William kakalaro at hindi siya umiwi at nag-prepare na ako ng aming dinner for tonight. So, ginagayat ko lang ito at prepare ko kasi para pagdating ni Kano is isasalang ko na lang para kahit na gising si William at pwede ko siyang kargahin lang while nagluluto. Minsan kasi gusto ng batang to ang makarga palagi, lalo na pagdating ng hapon. Gusto lang niya na nakakarga, ayaw niya magpalagay or magpababa. Sa tuwing nagluluto ako, nakakarga yan siya. Natakot lang ako kasi baka matalsikan ng mantika o kung ano, mainit pa naman. At dahil nga Pilipino tayo, hindi maiwasan ang kanin. Kaya nagluluto talaga ako ng rice. Pero brown rice yung niluluto namin kasi ayaw ni Kano ng white rice. Nung matapos na ako sa kusina, is papunta ko sa kanya. Ito yung aking nadatnan. Hoy! What happened? Why you are there? Busog na kayo siya magmo. Why are you there? Na? 3:30 p.m. tapos na ako sa kusina at may time na ako makipaglaro kay William. And wala din tayong panahon para magpahinga. Hanggang dito lang ang aming video. Thanks for watching.